And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your God's running after, it's running after me. Your God is running after, it's running. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Verse 16, pang-16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon datapwat. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Now, balikan natin ang love not the world, neither the things that are in the world. In verse 15, if any man love the world, the love of the Father is not in him. So what is in the world? 1. The lust of the flesh. So what is the lust of the flesh? Sa verse 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang masamang pita. Ano ang masamang pita na nakalagay doon sa Galatians chapter 5 verse 19? Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, reveling, and such like of thee, which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ang hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkababahabahagi, mga hidwaan, panampalataya, mga kapananghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nitong. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinaunang ipalaala sa inyo, tulad sa aking pagpaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagagawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisampagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwiran, kapayapaan, pangpahinuhod, kagandahang loob, kabutihang pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayoy bagay ay walang kautusan. So makikita natin dito ang mga bagay na kung saan
ang mga bagay dito sa mundo na kung saan ito yung tinatawag na lust of the flesh, na kung saan sinasabi rin dito sa libro in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Verse 9, knowing that the unrighteousness shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Verse 10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko hindi magsusipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga makikiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga nangangalunya, ni ang mga nangangababae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga mangnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. So this is now the work of the flesh. And the second is the lust of the eyes in verse 16. So what is the lust of the eyes? Jesus make it is an example. This proceed before the consummation or taking into action, there is a motive. Mayroon siyang motibo kagaya ng example ng ating Panginoon sa isang babae. Sa paningin pa lang ng isang tao ay magkakaroon na siya ng pagnanasa sa isang babae ay para nang nagkakasala siya ng pangangalunya. Kung mayroon siyang masamang motibo sa pagpatay ay para na rin siyang gumagawa ng pagpatay. At itong may example dito ay nagkakaroon muna ng motivation sa isang tao na sa paggawa pa lang niya ng motibo ay nagkakasala na siya sa kanyang sarili. Ang pagkakasala naman sa akto ay kung ang tao ay gumagawa ng kanyang tinatawag na execution o kanyang decision na ginagamitan na niya ng force ay siya'y maging nagpapanagot na o i-implement niya ang kanyang pag-isipan na gawin, doon na siya nagkakasala sa batas. Pero kung ang motibo niya ay sa kanyang sarili, siya ay nagkakasala laban sa Diyos at hindi dito sa society o sa tao na kanyang pinagnasahan o kanyang motibong gagawin. This is the lust of the eyes. At hindi lang yon, marami pang mga bagay na nagpapakita sa maabot na yung mga mata. And thirdly, the pride of life in verse 16. At ito rin ang taong mga mas marami dito ay mga taong mayayaman. Isa rin dito, kahit naman ang mayayaman at hindi, ay mayroon tayong tinatawag na pride, and this is hard to overcome sa mga tao dahil ito ay sa sentro ng puso at sa puso nang gagaling ang lahat ng kasamaan. Now the heart is the center of everything, for within the heart proceed evil thoughts. In Matthew chapter 15 verse 19, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulterers, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are things which defile a man. In the preceding verse of verse 20, but to eat with unwashed hands defile him not. It is not the one which defile within coming in from the stomach,
but that what's going out, ang ilalabas niya sa kanyang bibig, ay yun ang nagpapasama. Kaya nga minsan ang mga tao magkakaroon ng cyber libel o sa mga salita na kanyang binibigkas dahil ang kanyang binibigkas ay masama. So, hindi yung makain mo na ipasok sa loob, kundi yung nilalabas na galing sa yung saloobin. The pride of life is not of the Father, but is of the world. Ang Panginoon ay umiibig sa sanlibutan, pero hindi niya ginagawa ang mga masamang gawang sa sanlibutan dahil si Satanas, he is the God of this world, and the God of this world is working 24 hours to deceive and to find and to accuse Christ and to accuse those believers or those persons who believe Christ and bring into Christ the accusation that this person might have inflicted and want these demons also to destroy those who believe Christ and make them also na maisama sila doon sa kapahamakan. Subalit ang Panginoon ay nagbigay ng kapatawaran sa mga nagsisisampalataya sa Kanya na mayroon tayong tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus, which have also the priestly ministry as mediator between God and man. Thus, during the time that Christ died on the cross of the Calvary, the veil of the temple was rent because of that single thought of Christ that it is finished. That anybody who accepts Christ and directly come to God, which those who are in need and help in time of crisis, that we come over to God in any time we need find help. Kaya diretso na tayo, hindi na tayo nangailangan pa ng ibang tagapamagitan kung sino man yan, na mga tatay o mga pari, bagkos ang ating sarili mismo ang humingi ng kapatawaran. At kung magkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng kasalanan, the lust of the flesh and the pride of life, the lust of the eyes and the pride of life, na ito yung namumuo sa tao kahit nasabihin natin siya naging born again o na binago na ng Panginoon at tinanggap na niya, hindi siya naging immune. Bagkus ito yung kagamitan kung papaano siya pagpalain ng Panginoon sa mga pagsubok at sa mga bagay na darating sa kanyang buhay. Whether he is being tested, he passed the test or he failed the test, and that is the reward which mentioned in Revelation. But he does not do that, his soul shall be saved. Kung gaano naman siya nakalampas doon at nasubukan ang kanyang sarili at nagawa niyang magkakasala, subalit ang kanyang kaluluwa ay maligtas. Subalit wala siyang maguhang gantimpala kung siya ay nagkakaroon ng kabigatan ng kasalanan, bagkus ang kapatawaran ay kanyang makuha sa Panginoon at ang kanyang kaluluwa ay maligtas. Verse 17, and the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So there is a conflicting words between the spiritual man and carnal man, na ito yung carnal na nag-govern sa tao ang kanyang lust. Ang spiritual ay ito yung nag-govern sa spiritual na mga bagay, na ito yung manatili hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay na walang hanggan. So this determine that if we live in spirit, we have that eternal life, and if we live in this world, which the lust of the flesh, we shall reap corruption. So
Therefore, we live in the Spirit, we also live with God.